Nakaramdam siya ng kung anong sensasyon, ngunit pinagsawalang bahala na lamang niya iyon. Tumalikod siya kay Gavin para umiwas sa mapang-akit itong mga mata, ngunit nahagip na naman siya nito. I've been dreaming about your mom for almost a week. It started when I saw her photo in your room. Hindi ko alam kung anong naisip parating sa akin, but she's asking for my help. Sapo-sapo niya ang kanyang dibdib habang nakatingin sa mga mata nito. Naguguluhan ako, Agatha. Kumunot ang noo ni Agatha habang nakatitig kay Gavin. Ramdam na niya ang mainit na hininga nito. Halos magtayo ng mga balahibo niya sa katawan nung lalo pang hinigpitan ni Gavin ang pagkakayakap sa kanya buhat sa kanyang likuran. It's like Gavin is robbing some oxygen in the air. What's the cause over that? Walang emosyon, tanong ni Gavin. Pilit inaalis ni Agatha ang mga bisig ni Gavin sa kanyang bewang, ngunit nabigo siya dahil sa mahigpit na pagkakahawak nito. She died due to heart attack. Mahinang sambit ni Agatha. Tumingala siyang bahagya dahil ramdam niya, nagiinit na naman ang kanyang mga mata. Nagbabadya na naman ang pagpatak ng kanyang mga luha. Did you see it? Napaisip si Agatha sa tanong na iyon ni Gavin. Walang sino man ang nakita ng bumagsak sa sahig ang kanyang mama. They only saw her lying on the floor at hindi na humihinga. Why are you asking some random questions about mama? Niluwagan na ni Gavin ang pagkakahawak sa kanya at tinayaan niyang humarap sa kanya si Agatha. He saw how lonely she was. Her eyes were about to cry anytime. Namumula na rin ang tuktok ng ulo nito. I think something was wrong. Sa panaginip ko kasi, she's asking for my help every night. I've been having the same dream. I guess it really means something. Naaawang si Agatha at tinayos ang buhok gamit ang kanyang kamay. Huminga siya na malalim bago tumango. Her right foot is continuously stomping on the floor. Kinamot niya ang kanyang noo at saka ulit tumingin ng diretso kay Gavin. Gusto mo bang sabihin na may pumatay kay mama? Yun ba ang gusto mong iparating sa akin, ha? Her brows furrowed as she took a pic on Gavin's bare face. Maybe. Nag-aalinlangan sagot ni Gavin. Tumango lamang si Agatha. So, premeditated murder ang nangyari kay mama, katulad ng nangyari kay Era? Ano mo ba na ang malandi mong ex-fiancé na si Janice Montero ang pumatay sa best friend ko? Nanlaki ang mga mata ni Gavin. Natigilan siya sa sinabi niyo ni Agatha. Napahawak pa siya sa kanyang noo. Hindi niya kayang paniwalaan ang sinabi niyo ni Agatha, kaya ngumiti siya na nakakaloko. Mabigat na paratang sinabi mo, Agatha. You're joking, right? I am not kidding, Gavin. Tanda mo ba na sinabi ko sa yung kriminal ang ex-fiancé mo? Nakangiting saad ni Agatha. Umalon ang lalamunan ni Gavin. Napapapikit siya dahil sa kanyang nalaman. Do you have some proof to prove it? Richie saw her with his own eyes. He has the evidence you need, and please stop talking about my mother. Let her soul rest in peace. Kulang ka lang siguro sa simba. Another thing, baka minumulto ka ni mama kasi palagi mo akong binibigyan ng sakit ng ulo, tapos binasag mo pa yung frame na bigay niya sa akin. Napakayom ng kamao si Gavin. Sana pala hindi niya na binanggit ang tungkol sa paulit-ulit na panaginip niya. Nagmamalasakit lamang siya, pero panghuhusga mula sa babaeng minamahal niya ang natanggap niya. Maiwan na kita. I need to talk to Richie. Hindi man lang nilingon ni Agatha. Si Gavin, naiinis siya dahil sa sama ng ugali niya. She's still a spoiled brat. Hindi nga niya maintindihan kung bakit niya nagustuhan ng kanyang napangasawa for the time being. All she knows is that he is in love with her. Bahala na ang buhay mo. Bakit sinabi mo sa iyo ang panaginip ko? Bulong ni Gavin habang naglalakad pabalik sa kanyang kwarto. Wala sa sariling pinindot ni Agatha ang button ng elevator. Panalo kung tama mga sinabi ni Gavin. Paano kung namatay ang kanyang mama? Di dahil sa sakit nito, kundi dahil may pumatay sa kanya. Isa lang paraan para malaman niyang lahat. Kailangan niya makausap ang doktor na nagbigay ng cause of death ng mama Cheska niya. Paano? Paano muling yumaman si Agatha? Nag-aasawa ba siya ng 4 na M? Matandang mayamang, madaling mamatay? Nagbenta ba siya ng puri? Ano? Bakit wala man lamang nag-inform sa akin? Nanlilisik ang mga mata ni Karina habang nagsisermon sa mata ng kanyang mga tauhan. Paano ko magre-relax matapos ang nangyari? A weekend pa sa hanggang ngayon wala pa rin makapagbigay ng linaw sa mga tanong ko. Ano pang silbi
na mga private investigators mo. Hinilot ni Karina ang kanyang sentido at umupo na sa couch. Pinag-cross niya ang kanyang mga binti habang nakatitig kay Del Mundo. Tumabi si Del Mundo kay Karina at sinanyasan ng mga tauhan niya na lumabas muna ng opisina. Pilit niyang pinapakalma si Karina. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na halos isang linggo nang nababalisa at problemado si Karina. Nakangamba ito na maagaw ni Agatha sa kanya ang natitirang mga ari-arian ni Don Herbert na inagaw niya rito. You should take a rest and you should calm your mind. Hindi ka makakapag-isip ng ayos kung palaging init lang ng ulong paiiranin mo. Hindi mo rin makakalaban ng ayos kung pagod na ang katawan mo. Niyakap na Del Mundo si Karina at sinandalang mukha nito sa kanyang dibdib. Pansamantalang nakalimutan ni Karina ang kanyang mga problema. Pinikit niya ang kanyang mga mata at gumiti habang yakap-yakap ang bewang ni Del Mundo. Napatayo silang bigla nang bumukas ang pinto. Humahangos si Christy na tumakbo patungo sa kanilang harapan. Oh, Christy, akala ko ba may exam ka ngayon? Anong ginagawa mo rito? Nakataas ang kilay ni Karina. Tila naiinis siya sa pagsira ni Christy sa moment nila ni Del Mundo. Mama, you need to see the news. Inihingal pang sambit ni Christy. Ngayon nakahawak na siya sa magkabilan niyang tuhod. Pumapatak mula sa kanyang makinis na mukha ang butil-butil na pawis. Bakit? Anong meron? Nagkasalubong ang kilay ni Karina. Pinag-cross niya ang kanyang mga kamay sa tapat ng kanyang dibdib. Basta, mabilis na tugon ni Christy. Kinuha naman ni Del Mundo at Karina ang kanilang mga cellphone para tingnan ang latest news. Napangiti si Karina na makita niya ang kanyang sarili sa balita. Na-feature siya bilang isa sa pinakamayamang babae sa buong bansa. Samantalang si Del Mundo na may nabansagang Most Influential Lawyer of the Year. Good news naman tong mga nasa balita, Christy ah. Ba't kanya na itsura mo? Mukha ka nakakita ng patay na biglang bumangon sa hukay. Hinalika ni Karina sa pisngi si Del Mundo. I am so proud of you, honey. Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang minahal ko. Can you stop flirting in front of me? Naiiritang sambit ni Christy. Hindi talaga niya lubos maisip na nakipagharutan pa rin ang mama niya sa ganong edad at hindi pa rin niya matanggap na pinagtaksiran nito ang Papa Herbert niya. Ano bang problema mo kay Del Mundo, Christy? He is a good father to you. Bakit hindi mo makita yon? Inikot ni Christy ang kanyang mga mata at itinuro sa pamamagitan ng kanyang nguso ang television. Bigla, nagdilim ang mga mata ni Karina na makita ang mukha ni Agatha sa screen. I am willing to give 10 million pesos reward sa kung sino man makapagtuturo sa akin ng kinaroroonan ng dati naming katulong na si Julia. This is not a joke. I can transfer it to your account right after I confirm Julia's location. Can you clarify the reason why you're after your old maid? Nakangiting tanong ng reporter. I'm sorry but I can't publicize my reason and I hope you're going to respect it. Magalang pang tugon ni Agatha. Mabilis kinuha ni Karina ang remote at pinatay ang television. Napakagat siya sa kanyang mga daliri habang palakad-lakad sa harapan ng telebisyon. Nagtataka si Christy sa kinikilos ng kanyang mama. Honey, bakit parang balisa ka? May bumabagabag ba sa'yo? Kurot doong tanong ni Del Mundo. Mama, may ideya ka ba kung bakit bigla ka nalang naglabas ng ganong statement si Ate Agatha? We both know how much she hates being in the spotlight. Ni si Papa Herbert nga noon hindi niya napilit na umattend ng press conference si Ate Agatha eh. Something's not right. I need to talk to Ate Agatha. Pwede ba, Christy? Tigilan mo ng pagtawag ng ate sa babaeng yon dahil hindi mo naman sa ate. Nagsalubong ang mga kilay ni Christy dahil sa tinura ng kanyang mama. Hinilot ni Karina ang kanyang noo at saka humarap kay Del Mundo. I need your help. Malumanay na saad ni Karina. Sure, honey. Ano pa ba ang maitutulong ko sa'yo? Just tell me and I will do it without hesitation. Del Mundo said confidently. Halos masuka si Christy sa mga narinig niya, buhat sa bagong kinakasama ng kanyang mama. I need your man. We must find Julia. Agatha does. Umawang ang bibig ni Christy sa sinabi niyo ng kanyang mama. Bakit ba kailangan niya makipag-unahan kay Agatha sa paghahanap dito sa dati nilang katulong? Ano ang pakay ng kanyang mama kay Julia? Alam ba nito kung bakit gustong mahanap ni Agatha ang nasabing katulong? Halos matulala si Christy sa kakaisip sa mga posibilidad.
Tatanungin pa nga sana niya ang kanyang mama nang bigla itong lumabas ng silid. Kabuntot na naman ito si Del Mundo. Nagmamadali sila na para bang mayroong emergency. Lumakad si Kirsty papunta sa direksyon ng couch at tumiga roon. Pinag-cross niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Sasabihin ko ba kay Ate Agatha ang tungkol sa plano ni Mama o hahayaan ko na lamang sila? Bumuntong hininga siya bago muling nagsalita. Ang gusto ko lang naman magkaayos silang dalawa. Paano ko ba yun gagawin, Papa? Magagawa ko pa ba ang muli mong habilin bago ka mamatay? Napahikab si Kirsty at nakaramdam ng antok. Halos ilang gabi na rin siyang puyat sa mga schoolworks niya. Maya-maya pa ay nakatulog na siya sa couch. Agatha, sigurado ka ba sa nakalap mong impormasyon? Nagulat ako na makita ko sa news kanina. Kailangan ko lamang tapanan ng pera sa mukha ang doktor na yon para lang malaman ang totoo tungkol sa cause of death ni Mama. Dexter, kahit ako nabigla, pero mas nangingibabaw ang galit sa puso ko, kaya ayokong humarap sa publiko. Ginawa ko? I am going to rip Julia's mouth kapag hindi siya kumanta. The moment na matagpuan ko siya. 10 million pesos reward is huge. I'm sure maraming mag-i-interest doon. Are you ready to cater if ever may mga prank calls? Naisip ko na yan before pa ako mag-appear sa screen. I have hired people to verify all the calls. I have my team already. You're really smart. Nakabuo ka kagad ng team without telling anybody? Baka sa mga mata ni Dexter ang pagkamangha kay Agatha. Tumayo si Agatha buhat sa pagkakaupo sa wing chair at kumuha siya ng 2 kopita sa may cabinet. Sinalina niya yan ng alak at ibinigay niya yon kay Dexter. Kumuha rin ng ganang kanya si Agatha bago muling umupo sa wing chair. Nanatiling nakaupo lamang si Dexter sa cantilever chair habang umiinom ng wine at nagbabrowse ng messages sa phone niya. Someone inside the palace, Fuego is suspicious. Hindi ko naman maiwasan na gawin ang ginawa ko kanina kung di lamang dahil sa kanya. Tinunggato ng diretso ni Agatha ang laman ng hawak niyang kopita at pagkatapos pinuno ulit yun ng alak. Kumunot ang noon ni Dexter at napaisip sa sinabi ng kanyang amo. May I know kung sinong tinutukoy mo? Ginalaw-galaw ni Dexter ang hawak niyang kopita habang matyagang naghihintay na sagot ni Agatha. Tumayo si Agatha at kinuhang family photo nila. I am going to find the culprit who killed you, Mama. I am going to avenge your debts, mi familia. Sisiguraduhin kong mabubulok sila sa kulungan o kung hindi man, ako mismong kikitil sa buhay nila. Humigpit ang pagkakahawak ni Agatha sa family photo nila. Namumula ang kanyang mga tenga at mababanaag sa kanyang mata ang kagustuhan nitong maghiganti. Narinig lahat ni Manang Iska ang usapan ni na Agatha at Dexter. Mabilis siya nagtungo sa may kusina at kinuha sa kanyang bulsa ang kanyang cellphone na Nokia 3310. She's texting someone nang biglang sumulpot si Agatha sa likuran niya. Napasa po si Manang Iska sa dibdib sa pagkabigla. O Manang Iska, ba't para nakakita ka ng multo? Pasensya na Agatha, magugulatin kasi ako eh. Naku, sorry Manang Iska. Promise, hindi na mauulit. Yumuko si Agatha para kunin ang nalaglag na cellphone ni Manang Iska, pero laking gulat niya nang biglang habulutin to na matanda. Kumunot ang noon ni Agatha dahil doon. Lumang modelo na po palang inyong cellphone. Paglabas ko po mamaya, ibibili ko kayo ng bago. Naku, wag na Agatha. Ayos na to sa akin. Napapakinabahan ko pa naman at saka hindi rin ako maalam gumamit nung dipahid. Galit ni Manang Iska habang posibleng tinatago ang kanyang cellphone sa bulsa. Don't worry Manang Iska, tuturuan ko kayo. Nakakahiya naman sa'yo Agatha, maabala pa kita. Alam kong basic ang tao. Saan ka pala galing kanina? Ito ang unang pagkakataon na tinanong siya ni Manang Iska tungkol sa kanyang whereabouts. Nakaramdam ng pagdududa si Agatha sa ikinikilos ng kanyang katulong, ngunit hindi niya yun pinansin dahil kampante siya, mabuting taong matanda ngayon ay nag-aalaga sa kanya. Hindi po ba kayo nanood ng television kanina, Manang? Umiling ang matanda. Hindi eh. Nagpunta kasi ako kanina sa laundry shop. Hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Sorry Agatha ha. Medyo sumakit na kasi ang balakang ko, kaya pinalaundry ko na lang ang mga damit mo. Mas lalo pang lumapit si Agatha kay Manang Iska, niyakap ang matanda. Don't burn the candle at both ends, Manang. You're not getting any younger. Okay, ganito na lang. I'm going to hire a younger maid para naman may makatulong ka rito. Naku, sobra naman yata yun Agatha. Kaya pa naman kitang alagaan eh. Huwag ka nang mag-hire ng katulong. Dagdag lamang yun sa mga babayaran mo eh.
mariing pagtanggi ng masamang kasambahay. Agatha! Nabalingon si Agatha nang tawagin siya ni Dexter. What? Agatha said without any sound. We need to go somewhere. This is Azab. Ibinalik ni Agatha ang kanyang tingin kay Manang Iska at nangungusap ang kanyang mga mata na kailangan niya ulit umalis ng Palace Fuego. Lalabas na sana siya sa may kusina nang bigla siyang hawakan ng kanyang kanang kamay na si Manang Iska. Agatha, mag-iingat ka palagi. Nag-aalala lang sambit ni Manang Iska. Opo, Manang. Dahan-dahang inilis ni Agatha ang pagkakahawak sa kanya ni Manang Iska at tumakbo patungo sa pintuan ng kusina kung saan nandoroon si Dexter. Saan pala tayo pupunta, Dexter? Itinaas lamang ni Dexter ang kanyang dalawang kamay, kapantay ng kanyang mga balikat. Hinila niya ang kaliwang kamay ni Agatha at tumakbo papalabas ng silid. Nung nasa elevator na sila, biglang sumeryoso ang aura ni Dexter. Hindi ka na dapat basta-basta nagtitiwala sa kahit na sino, Agatha? Ngumiti si Agatha at nagbiro. So pati ba naman ikaw, hindi ko dapat pagkatiwalaan? You can doubt my intentions if you want to. You're free to think whatever you want, just be safe. Nawala ang ngiti ni Agatha sa kanyang labi. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ganito rin ang pakiramdam ko towards Gavin. Sino ba naman sa kanila ang tinitibok ng puso ko? Malandi rin talaga ang puso mo, Agatha, ha? Para kang si Karina? Bumukas ng elevator pero nanatili pa rin sa loob si Agatha. Hindi niya napansin ang paglabas si Dexter. Halos katapat nito at pinagmamasa ng kanyang kagandahan habang siya ay abala sa pag-iisip. Okay lang ba, Agatha? Ba't parang natulala ka na dyan? Oo, Dexter. Okay lamang ako? Napakamot si Dexter sa kanyang ulo. Alam niyang may malalim na iniisip si Agatha. Saan pala tayo pupunta? Sa iyong papa. Mabilis na tugon ni Dexter. Akala ko kung saan eh. Sige, tamang-tama. Gusto ko rin bisitahin sina Mama at Era. We are not going to the cemetery. Kumunot ang noo ni Agatha at lumakad papalabas ng elevator. What do you mean? Ang sabi mo pupuntahan natin si Papa. Na makita ni Dexter ang mga tauhan ni Richie ay agad niyang hinila si Agatha at tumakbo na mabilis patungo sa kanyang sasakyan. Kapwa sila humihingal dahil medyo may kalayuan ang pinagparkingan niya ng kanyang sasakyan. Na maging stable na ang paghinga ni Agatha, agad niyang kinumpronta si Dexter. Dexter, hindi ko maintindihan. Hindi ba't nasa sementeryo ang urn ni Papa, so dapat doon ang punta natin? Nilipat mo ba ang urn niya na hindi mo man lang ako sinasabihan? Clarify it. Naguguluhan ako. Ngumiti si Dexter at inayos ang kanyang seatbelt. Binuhay na rin niya ang makina ng sasakyan. Agatha, fasten your seatbelt. What the? I'm asking you some questions pero yun lamang ang itutugon mo? Are you Naputo lang sasabihin ni Agatha at mabilis niyang inayos ang kanyang seatbelt matapos patakbuhin ni Dexter ng mabilis ang sasakyan. Munti ka na siya na maumpog sa may windshield. Halos sipain na ni Agatha si Dexter sa sobrang gulat. Are you out of your mind? I'm not yet finished talking to you pero ang agad mo nang Natatawa si Dexter sa reaksyon ni Agatha at mas lalo pa niyang bililisan ang pagmamaneho. What the? Nailing na lang si Dexter at ngumiti nang tumahimik na si Agatha. Hawak nito ang kanyang noo habang nakapikit at nakasandal sa ulo na may bintana ng sasakyan. Bumuntong hininga si Agatha bago niya ipinikit ang kanyang mga mata. Fine. Kung ayaw mong sagutin ang mga tanong ko, gisingin mo na lang ako kapag nasa destinasyon na tayo. Relax, Agatha. I'm sure iiyak ka pagdating natin doon. Ano bang pinagsasabi ng lalaking to? Naka-drugs ba to? Anyway, bahala na nga siya. Hindi naman niya siguro ito ay kapapahamak. Agatha thought before she fell asleep. Who are you? Bakit kamukha mo si Papa? Halos tumawa ang mga mata ni Agatha sa kanyang nakikita ngayon. Ang tibok ng kanyang puso ay napakabilis at nakakabingi. Ngayon, nasa harapan na niya ang isang lalaki na parang replika ng yumaong si Don Herbert. Nang hindi agad sumagot ang lalaki, ay binaling ni Agatha ang kanyang paningin kay Dexter. Magkasalubong ang kanyang mga kilay at hindi may pinta ang kanyang mukha. Explain everything to me. Bakit mo hinayaan na may gumaya sa facial features ni Papa?
Sinilyapan niya ang lalaking kamukha ng kanyang ama. I can't believe this. They really look the same. Tumikim ang lalaki sa harapan niya. Ganito ka ba pinalaki ng kapatid ko si Agatha? Nabingi si Agatha sa kanyang narinig. She smirked and said, retokado na nga ang mukha mo. May mga lambat pa ang brain cells mo? Manong, mayaman ako. I can send you to the most expensive hospital if you want to. Mukha namang may pag-asa ka pang gumaling. Tumawa ng ubod lakas ang lalaki at pagkatapos, sumeryoso na ang kanyang mukha. Oras na siguro para malaman mo ang totoo. Agatha? Agatha glanced at Dexter. Ano bang kalokohan to, ha? Tinabig niya ang balikat ng kanyang kaibigan. Dalas-dalas siya naglakad pabalik ng kanyang sasakyan. Napatigil siya sa paglalakad nang may isinigaw ang lalaking kaharap niya kanina. Yaya Iska, you love her more than you love your mother when you were young? Napapikit si Agatha at napahawak pa sa kanyang ulo. Bigla siya nakaramdam ng pagkahilo. Tumakbo si Dexter para lalayan siya. Nawalan siya ng malay pero may alaalang bigla na lang umaltaw sa kanyang isipan.